Sa araw na ito mga kapatid ay matututunan natin kung paano ang tamang pagtanim ng kamote dito sa sako. Merong dalawang uri ang pagkuha ng punla ng kamote. Ngunit sa araw na ito ay tuturo natin ang pagkuha ng punla dito sa laman ng kamote. Kamote na ito ay binasa namin at nilagay namin sa lugar na hindi naaabutan ng araw. And after 7 days, ganito na ang kanyang magiging itsura. Hiwain natin ang bahagi ng kamote na meron ng usbong at ito ang gagamitin nating itanim. Sa ating pagtataniman ay gumamit tayo ng bote ng mineral water na hindi na ginagamit. At bubutasan natin ang ibabang bahagi upang dito lulusot ang mga tubig na maaring makuha ng ating kamote. Ang lupang aming ginamit dito ay tinatawag ito na garden mix. Para sa paggawa ng garden mix ay gagawa kami ng future video about dito. Ang garden mix soil ay maaari ninyong bilhin. Kung saang lugar kayo naroon ay doon kayo sasali sa mga grupo upang makabili kayo ng garden mix. Pagkatapos nating mai-prepare ang lupa ay pwede na natin itong ilatag ang ating mga umusbong na kamote at tabunan natin ito ng lupa. At after nating matabunan ng lupa ay huwag kalimutan natin diligan ng tubig. After 7 days, ganito na ang kanyang magiging itsura. Napakalalaki na at napakalulusog ng ating kamote. Kamuting ito ay maedad na 14 days kaya sa ganitong edad ay maaari na natin itong ilipat sa mas malaki na lagayan. Dahan-dahan kunin ang ating mga punla upang hindi madamage ang kanilang roots. At ganito na ang kanilang mga itsura pagkatapos nating hanguin dito sa kanilang pinaglagyan. At dito sa ating paglilipat sa ating pagtatamnan ay gagamit tayo ng sako ngayon. Ang sako ay napakamura or maaari kayong humingi ng sako sa inyong mga kapitbahay na hindi na ginagamit. Upang makatipid tayo ng sako ay hiniwa namin ito sa gitna upang magamit natin ang dalawang bahagi ng sako. At pagkatapos naming hiwain itong sako ay dandahan namin itong sinulse or tinahi sa Bisaya. Namit namin ang pagtatahi upang hindi mabuhaghag ang bahagi ng sako na hiniwaan. At kagaya kanina, ang ginamit natin na lupa ay garden mix pa rin. Pero sa pagkakataong ito ay nilagyan namin ito na tinatawag namin na carbonized rice hull. Ang carbonized rice hull ay isa pa rin itong uri ng rice hull. Pero para siyang inuling or ginawa siyang charcoal. Kaya ang tawag na dito ay carbonized rice hull. At ngayon dahil na-prepare na natin ang ating lupa ay pwede na natin itong itanim ang ating mga punla. Sa paglalagay natin ng punla ay maaari kayong magtanim ng 3 hanggang 4 na punla kada sako. At pagkatapos nating itanim ang ating mga punla na kamote ay huwag nating kalimutan na diligan ang ating mga tinanim. At pagkalipas ng 30 days ay ganito na ang kanyang magiging itsura. At sa inyong nakikita ay napakalago na ng ating kamote. At ang kagandahan ng ating pagtatanim ay hindi tayo naglagay ng pataba. Ang bawat sako ng ating kamote ay dapat natin itong lagyan ng panibagong garden mix sa kanilang ibabaw dahil magsisilbi itong proteksyon mula sa araw, yung tinatawag natin na UV rays. Para ang sikat ng araw ay hindi masyadong makapenetrate dito sa ilalim at mag-hold ito ng maraming moisture. And after 90 days, ganito na ang kanyang magiging itsura. At sa edad na ito ay maaari na natin itong harbisin. Kaya ang ating gagawin dito ay puputulin natin ang mga tangkay ng ating mga kamote upang madali na natin itong i-harvest. At kita nyo naman yan mga kapatid, napakalalaki at napakalulusog ng ating mga kamote. Dahil ito sa ating garden mix at sa ating pag-aalaga na may pagmamahal sa ating kamote. Ang kagandahan ng pag-harvest ng kamote na nilagay sa sako ay napaka-convenient po at napakadali lang. At kung umabot ka sa ganitong bahagi ng ating video ay kung sa tingin nyo ay nakakatulong or napakadali or napakaganda ang pagtatanim na ito ay maaari itong ibahagi sa ating mga kababayan. At maraming salamat po.